soundbites na palitan lang yung mga kandidato. Ang candidates ang pinakabida, hindi yung mga issue o yung mga dapat batayan ng desisyon ng mga botante. Siyempre, mga artista at celebrities, mahatak na mga kwento. Ang eleksyon parang horse race, winners and losers lang. Pag may survey, abay, habulin natin. Yun yung pinakamahalaga. So, ang isa pa nating problema, deadline lang naman kasi yan. Ubus na ang panahon. Kaya ano yung important for voters? Sa susunod na araw na lang yan. So, mukhang kailangan dito magtakda talaga ng teams na pwedeng gumawa pa rin ng enterprise reports. Hindi lang yung simpleng merong beats na kinocover. So, merong konting judgment po ng newsroom natin. Mag-report pa tayo for voters or to just meet our deadlines. Event stories, mas marami kesa inside stories. Tapos, talk. Parang talk show ang running coverage natin. Tumanda si ganitong kandidato, pinuligsan ni ganitong kandidato, walang natapos. Hanggang sa puro talk na lang ang nangyayari sa ating eleksyon. Walang timeline or sense of history. Halimbawa, yung mga ampatuans, when was it since they first came to power? Si Sharif Agwak, lolong-lolo daw nila. Nung bang unang panahon. Dati, mayor lang daw si Andal Sr. Pero pag tinignan naman yung Comelec results sa mga winners, abay, puro mga lolo yata. Yung tatlong mga nananalo or apat bawat eleksyon sa bawat probinsya nila, siguro mga 500 years old ang total age. Yung mga parang nung unang panahon pa ng mga tao. You could compare it, di ba, parang as a story na parang hindi yata nagkaroon ng changeover sa bayan ng